Siguro pwede ko rin sabihin to, no, bilang bishop, no. Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine, meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Haji, your turn. Magandang hapon po, Haji Kaminyo ng Brigada News FM. First, do you expect the defense to navigate on the angle na gumamit po ng artificial intelligence or kumbaga kung saan man po na technology, yun pong inyong pag-simulate nung confidential funds na winidraw po o in-encash doon sa land bank? Well, it's clear that there was no intention from the prosecution to pretend that those were the actual funds. No? Maliwanag naman, hindi naman yan ang sinasabi na yan mismo. It was just a visual representation as to how they were produced, if you used AI or what. It's immaterial. No? Kasi nga, tinatanong nga mismo sa witness, katulad ba nito yung nakita mo na pera? Katulad ba nito yung ginamit mo na mga bags, no? Kung saan mo linagay yung pera mo? At sinabi naman niya kanina, mayroong mga pagkakatulad, no? And pati din dun sa mga cash, no? Yung mga bundles of cash, sinabi naman niya more or less halos pareho yung linapag sa kanya. No? Just to show gaano talaga kadami yung bulto-bultong perang pinag-uusapan natin dito na tinanggap ng Office Vice President, no? Sa pamamagitan nito ni Ms. Acosta. Okay. Well, ako, personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkaano namin dito, no? Ang bigat. Ako, nabigitan ako, di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Drilon na hindi organic itong si Colonel Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat humarap siya.
Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Okay. Last question na lang po, speaking of Ramil Madriaga. Kanina po nung dun sa nung sa questioning sa line of questions ni Attorney Ligutan patungkol dun sa sinong kasama niya, dun sa bangko, nung paglabas, ganyan. Na-expect niyo po ba or kumbaga mapo-point po ba sana na dapat si Ramil Madriaga was there or may participation siya dun sa transfer of the money or dun sa distribution po nito? Mabanggit man lang po siya ni Gina Acosta kanina. Well, I don't think kasama naman po siya doon sa talaga po nga nangyari doon sa land bank up until pagbabalik po sa OVP. No? I think even if you check the records doon po sa House proceedings, never naman ho sinabi din ni Mr. Madriaga na kasali siya doon sa encashment and transfer. Nung po nga pera from Land Bank Shaw to the OVP. No? So, I don't think he will come into play at this point. No? So, yun. Alright. If at all, pwede siguro nating ma-compare yung mga naging statements niya kung ano naman yung mga naging statements ng mga bank managers tungkol dito. Maalala natin, for example, sabi niya yung meron silang policy na I'm not sure if she called this, no? Parang no-touch policy na kapag na-transfer na yung pera, hindi na pwedeng hawakan ng kahit na sinong mga empleyado, kahit mga guard, no? Dahil daw, ibig sabihin, no, na-transfer na yung custody, nasa pangangalaga na yon, no? Nung client ng bangko. So, if at all, maybe you could compare yung mga naging testimony niya kanina dun sa sinabi ng mga bank managers. Alam mo sa akin, I don't know kung magiging tama yung palagay ko, no? Pero palagay ko, the burden of proof is no longer on Ramil Madriaga. It is now on the office of the Vice President. I'm wondering why the Vice President filed a case of perjury against Madriaga. Nung iniimbestigahan namin si Madriaga, sabi nila, hindi pwede. O sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na tama ang sinasabi niya. Ramil Madriaga was only charged. He was not convicted. Walang desisyon ng korte na na-convict siya. He is a suspect sa crime na ginawa. And therefore, naniniwala tayo. Mga abogado natin dito naniniwala. The suspect is deemed innocent until proven guilty. When we investigated Madriaga, sa committee namin, we are just asking him the questions kung present siya, kung nandun siya. Sinabi niya sa kanyang affidavit. Kinakailangan lamang tingnan yung affidavit ni Madriaga. Now, because of what Madriaga said, the burden of proof now should go to the Vice President. Tama ba? Nanawagan ako uli. Let the Vice President come and face the impeachment court. That is what we want to see. Thank you, Haji. Kindly give the mic to one. Yeah. Go ahead. Hello po, good afternoon. I'll just susugan ko lang po yung about dun sa pag-file ni VP Sara ng second perjury complaint against Ramil Madriaga. Ang sabi po nung kanyang tagapagsalita, it had to be done to ensure that Madriaga is held accountable under the law and to unmask the malicious, baseless, and desperate character of the impeachment effort against the Vice President and of those behind it. What do you make sense of the timing po nitong pag-file ng perjury complaint na tila coincidental dun sa pagtestigo ni Gina Acosta?
Sure, it has to be done. I mean, anybody could be able to file any kind of charges. Di ba? We have the freedom to do that. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ganito. Bakit? Ba't ngayon lang? Why is it that they have to file a perjury case against Madriaga while the impeachment court is in session? Why not before? Why not nung unang-unang nagbigay ng affidavit si Madriaga? Dapat nag-file na sila ng perjury against Madriaga. Ang tanong ko ganito, ang tanong ng taong bayan ganito, bakit ngayon lang? Sir, good afternoon po. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, lumabas ngayon sa paglilitis na si Colonel Chica po, who is behind the OBP physical and financial plan based po sa testimony ni Gina Acosta. Sa tingin niyo, sir, si Chica bilang ginawang bagman dahil pinagkakatiwalaan siya ni BP Sara at malakas ba yung sabwatan ng dalawa? Mahirap sagutin yan tanong na yan. No? Anyway, alam mo, inimbestigahan na yan eh. Nasabi nga ni Congressman Ridon na yung Committee on Good Government, parang ano lang yan, investigating agency lang yan para malaman ang katotohanan. So, it is up to the impeachment court kung anong gagawin nila eh. It is up to the senator judges upon their appreciation of the evidence. Pero itong gusto sabihin ko na, bilang siguro non-lawyer na nag-observe sa proceeding at endorser ng fourth impeachment complaint, dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. We are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time, very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people, sinasabi na nila sa labas nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President. So ito why, sa akin, dapat talaga hindi na tumagal itong mga bagay na ito. Ihinto na natin to. Marami pang dapat pag-usapan ng Congress. Yung flood control projects, yung budget, yung pang mga batas na dapat namin gawin. You see that? Can you imagine, ito sabihin ko sa taong bayan natin, can you imagine the millions of pesos that we are spending out of the people's money dito sa impeachment na ito? Pagka minsan nakakatawa na nakakatawa na, nakakapagtaka na. So, sa akin, ihinto na natin dapat to Another lang po. Kuha lang po ako ng reaction ninyo. May mga nagsilabasan po kasi na information sa social media nitong weekend na si BP Sara po daw ay humihingi ng private meeting kay Pangulong Marcos. Pero tinanggi po ng Malacanang, sabi ng Malacanang wala silang information. Ano po yung pananaw ninyo dito? Bakit may mga ganitong naratibo? Lalo at ongoing pa po yung impeachment trial. Tingin ko nagsalita naman na po yung palasyo tungkol dito na wala pong katotohanan. Tingin ko we can move on from that, no? Kasi syempre, ang focus naman po ng prosecution talaga ay ilitisin ang pangalang Pangulo hanggang pinakadulo. No? So, kung meron pong mga other effects or consequences, ito pong mga bawat araw na itinatakbo po ng paglilitis, no? We will leave it to them. No? Pero kami we are focused solely on presenting the evidence until the very end.
If I could just add quickly sa first question mo. No? Again, kung bakit siya yung pinagbigyan, no? But I think siguro kasama dun sa determination na gagawin ng senator judges, no? Sa pag-appreciate nila dun sa narinig nilang testimonya ay tinatanong mo nga, ano bang tiwala niya sa tao na to, no? Bakit sa kanya binigay ito? Magandang tignan din dyan is, again, yung sinabi niya, pagka-withdraw ng pera ay pinabigay sa kanya 125 million. Hindi bawat merong paggastos, no? And we're not saying that it's right, no? Pero hindi man lang bawat may paggastos, ibigay kay Colonel Chica, hindi, no? Linipat na sa kanya buo kaagad itong 125 million the moment that it was encashed. So I'm sure kasama din yan, no, na ko-consider na impeachment court, no, pag kung titignan yung angulo na yan, no, bakit binigay itong pera sa kanya, sino ba itong tao na to? And again, we understand, no, the sentiment of the people that we want to wrap this up as soon as possible. And again, our efforts are clear that we're trying to do that. But of course, this is still a very important constitutional accountability mechanism. So, kailangan natin pa rin tuloy-tuloy, no? Na siguraduhin na gumulong itong proseso na to at patuloy na exert all efforts para mailatag namin ng mabuti ang ebidensya namin dito para nung sa ngayon, no, kapag oras na para of course after din magpresenta ng ebidensya ng kabila kung meron man, no, pagkatapos niyan makapaghatol ng mabuti ang mga senator judges na nakabatay doon sa ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig at ng nanaayon sa batas, ano. Good afternoon po. Sir, after 16 days of no-show, the world is watching, the nation is waiting for the moment of truth coming from BP Duterte under oath, if not on social media alone. Are you still hopeful she will attend the trial? Well, I think kada linggo naman po meron ho tayong bibilang, no? Kung ilang linggo na at ilang araw na po ng paglilitis ang hindi po sinisipot ng atin pong pangalawang Pangulo. I think nabanggit na po ni Congressman Abante kanina yung pong mga dahilan bakit po kailangan magpakita. Tingin ko sa araw na ito at sa linggo pong ito, maraming dahilan para magpakita, harapin yung pong paglilitis, lalo't higit yung pong usapin po ng maling paggamit ng confidential funds, hakbang-hakbang, dokumento per dokumento na hong nailalantad sa bayan. Ang mahalagang narito po siya para harapin po ito. Totoo, yung binabanggit din, sa dulot-dulo siya ho yung magpapasya kung magpapakita dito o hindi. Pero nagpakita rin nga ho siya sa Davao eh. Nitong nakaraan para puntahan po yung kaso ng kapatid niya. Tingin ko, ito po yung mas mahalagang kaso na dapat hong harapin dahil siya na po yung nakataya rito. Yung pong maling paggamit na po ng pondo ng bayan ang pinag-uusapan po rito. Alright? Ito siguro pwede ko rin sabihin to, no, bilang bishop, no. Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine, meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito.